Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video tungkol ito dito kay Marcoleta. Congressman Marcoleta ba to? Congressman Marcoleta regarding dito sa budget ng Office of the Vice President noong 2022. Ating Senior Deputy Majority Leader, Opo, Kong Sandro Marcos. ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. One of the most amiable members of the House of Representatives. Alam ko yan, Jen. Opo. Kasi hindi pa siya congressman, Jen. Nagsilbi siya sa opisina na noon ay Majority Leader. Tinatalakay niya dito si Congressman Sandro Marcos nga na nag-approve ng budget ng Office of the Vice President noong 2023 na no question asked nga siya. Wala pang 10 to 15 minutes daw approve agad ang budget ng Vice President. Na ngayon ay Speaker Martin Romualdez. Ganun po. Napakagalang na bata niya din. So, matagal na pala sa Congress si Kong Sandro? Doon siya nag-training. Alam mo, okay. yung kanyang bearing, yung Opo. bearing. Makikita mo talaga, very professional, napakabait na bata. Okay. Hanggang sa maging ganap na congressman din. Bakit ko nababanggit ito, Mr. Chair? Oo. Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, Oo. I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. So, wala na And itatanong. because of that, Madam Chair, Mr. Chair, Oo. Parang hindi naman ako naniniwala na tradisyon yon, di ba? Parang yung nakaraang administrasyon, parang ang pagkakaalam ko is walang budget ang Office of the Vice President. Paano naging tradisyon yon? Wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. Oo. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon. Alam mo, pagka-tradisyon po ito, parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nire-respeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano po ang dahilan bakit po natin binago ang tradisyon? Pakisagot mo, Yan, mahirap po kasi, eto totoo to mahirap yung walang alam na nagmamarunong. Pero, mas mahirap po yung may alam, pero nagpapanggap na walang alam. Bakit nagtatanong pa itong si Congressman Marcoleta kung bakit? Hindi niya pa ba alam ang rason? Nagkalat na sa social media, di ba? Alam na ng buong bansa, hindi ba alam ni Marcoleta? Ang Marcos ngayon at Duterte po ay magkalaban. Hindi man sinasabi ni Marcos na magkalaban sila, pero yun ang alam ng buong bansa. Sa tingin ng masa, sila ngayon ay magkalaban. Ang tradisyon po ibinibigay po sa karapat-dapat. Kailangan ang suporta ibibigay mo sa kakampi mo. Kailangan pa po bang tanungin Congressman Marcoleta kung anong dahilan? Hindi nyo pa po ba alam talaga ang dahilan? Talaga lang po ba? Mr. Chair. So gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Ayun ang nag-ahari talaga. Yun na nag-ahari. Totoo naman At yun po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Oo. Ngayon, naghahanap ako ngayon. Pwede pong baguhin yan. Nasa panahon at pagkakataon po yan. So ngayon, tama po na baguhin nila yan kasi kung susuportahan po nila ang Vice President na kumukontra at kumakalaban sa kanila, siguradong sila po ang babagsak. Sana po Congressman Marcoleta, bago kayo nagtanong, nag-isip muna kayo. Kung wala kayong TV sa bahay, nanood muna kayo. Hindi nyo na po dapat tanungin sa kanila kung anong dahilan dahil alam nyo naman po sa sarili nyo kung ano po ang dahilan kung bakit hindi in-approve or hindi pa naman hindi ina-approve, parang nire-review pa lang yun. Pero for sure, ako sure din ako na dahil sa ginagawa ni Sara Duterte ngayon, ang alam ko lang hindi na siya magtatagal dyan sa post na niya yan. Tingnan na lang natin yung
mangyayari sa mga susunod pang pagkakataon.